Okay, bali ito, speaker for today's video. Yan, speaker ang gagawin natin kaya wala tayong upload na pang power amplifier. Blast na speaker, woofer yan. Yung gilid niyan is rubber or foam. Rubber yata, rubber yan. Bali woofer siya. Ngayon papalitan siya ng instrumental na cone. Pinapapalitan sa atin ng may-ari ng instrumental na cone. Okay, blast na D12. Okay, unang move ay tatanggalin mo na yung gilid niya. Yung mga panggilid, tatanggalin mo na. Gamit kayo ng hot air. Yan. Mas mabilis kasi kapag hot air kaysa sa thinner. Okay. Yan. Binabaklas natin yan. Tapos, pag nabaklas na yung gilid, next is yung dust cap naman. Hot air pa rin. Dati gumagamit din ako ng thinner eh. Kaso matagal. Unlike sa may hot air, mas mabilis. Yan. Kalas na yung gilid. Kalas na yung dust cap. Next move ay, ayan. Yung pamalit pala natin yan. Yung cone na yan, no. Yan, ordinary lang din naman na instrumental. Okay, sinusukat-sukat lang natin. Ngayon, tatabasin natin yung cone na yan. Pero bago tabasin yan, siyempre tanggalin muna yung pigtail nya. Yung terminal ng coil and then pigtail. Gamit yung panghinang sayang panghinang ko. Pero mag-ingat kayo guys kasi nakakasira ng panghinang yan. Yung dumi ng sealant. Sa atin palitan na lang natin kapag nasira. Pero kung nag-ingat ka, huwag nyo nang gamitin. Okay, or magpalit kayo ng ibang panginang. Tanggal na yung pigtail. Next is kakatirin natin yung cone sa may coil and then damper. Mag-ingat kayo kasi baka mamaya tumagos yung cutter papunta dun sa may damper. O yan, nakalas na natin. Next is susukatin natin. Kung mapapansin nyo, maliit yung butas. Di ba? Maliit. Ngayon, guguntingin nyo para sumakto dun sa may coil na parang 60 yata yung coil niyan eh. Basta isakto nyo lang yung butas. Ano, saktuan lang na may-shoot lang siya. Okay, tabasan nyo lang gamit ng gunting. Okay, kahit anong panggupit, basta may-shoot nyo sa may coil. Yung cone na lalakyan yung butas. Ayan, yan na lang yung natin ngayon, yung content natin. Power amplifier and then ito speaker, nakatutok lang yung video. Okay, yan, sinisipat natin. Medyo kulang pa. Pag kulang, tabasan nyo lang. Yung tipong saktuhan lang kasi pag sobrang laki, aagos yung pandikit, sayang. Okay? Sabay shoot. Ayan, sinusukat natin. And then, bago nyo ilagay yung cone, gamitan nyo ng kanya yung pang-align. Gamit kayo ng plastic or baraha. Yung mapapansin nyo sa coil, yung puti niyan, gamit ko dyan is Mylar plastic yan. Okay? Tapos, lalagyan muna ng pandikit yung frame sa may kanto. Okay, dikitan muna bago isalang sa may coil. Okay, applyan lang ng rugby. Rugby lang naman gamit diyan sa gilid. Kahit sa factory, rugby lang din yan eh. Tapos, same din sa may cone. Lalagyan mo rin ng rugby yan. Ang ganda ng lagayan ng rugby natin, no? Cute. Yan, basta applyan lang lahat. Tapos, pag na-applyan na yan, kunting masahe o tawag yan, i-spread para lahat malalagyan. Okay, kapag natuyo ng konti, huwag nyo idikit agad kailangan medyo matuyo-tuyo siya ng konti ng mga ilang minuto. Yan, kapag medyo matuyot na siya, saka mo siya isalpak. Okay, ayan, ayaw pa mag-shoot, nakarang yung terminal, sabay, yan, salpak. Halos saktuhan lang yan guys, yung clearance ng coil against sa may binutasan na cone. Okay, pagkatapos may dikit yan, next move syempre yung coil and then damper, pagsamahin mo na, lagyan mo na ng pandikit. Gamit kayo ng epoxy 5. Ayan, and then make sure haluin nyo na maigi para mas matibay siya. Pagkatapos yung haluin na maigi, yung tipong ako mag-apply ako dyan, yung bidyong malapit-lapit na siya matuyo. Wag naman yung sobrang malapit matutuyo na, yung tipong malapit na, para hindi siya agos ng todo. Okay, applyan mo lang lahat yan. Saktong apply lang. Hindi naman kailangan daming-dami niyan kasi ilang watts lang naman yan eh. Hindi naman matataas na watts ng speaker yan eh. Importante, malagyan mo lahat. Okay, ayan, applyan mo lang lahat. Epoxy 5 o kung ano man pandikit na pwedeng gamitin is i-apply nyo. Huwag nyo yung rugby, hindi glue stick. Yung iba kasi nakikita ko, glue stick yung nilalagay nila na hindi yan tatagal. Okay? Ayan, kapag na-applyan mo na lahat yan, medyo tuyo na. Kapag tuyo na, and then saka nyo siya bubutasan. Yung pagkakabitan ng pigtail papunta sa may terminal ng coil.
Okay, yan. Sisipatin nyo lang. I-align nyo lang kung saan banda yung nakatutok yung pigtail. Doon na kayo magbubutas, siyempre. And then, kapag butas na yan, siyempre, isushoot mo yung pigtail. Tapos, ipulupot mo. Yan. Pag napulupot na, siyempre, kakargahan mo ng tingga. Yan. Make sure na ikakargahan mo ng maigi ng tingga. Okay? And then, pag nahinang mo na yan, apply ka ng, ako, sealant na gamit ko dyan. Yung pang speaker ng sealant talaga. Yung kulay itim. May na-order naman yan sa online sa may Shopee. Or, pwede naman gumamit kayo ng epoxy pa rin. Pwede rin naman. Pero ako sa ganyan, sealant lang yung ginagamit ko. Okay, yan. Pag nalagyan na yan, pagkita nyo parang wala lang nangyari. Okay, next step is, siyempre, i-kuan nyo muna. I-testerin nyo muna. Baka may putol yung coil. Hindi pala gumagana. Yan, makikita nyo sa may tester. Gumagalaw. Okay. And then, okay na. Working na. Next is, panghuli na to, apply ulit ng rugby. Yung taas naman banda ng, nakalapat yung edge ng cone. So, applyan mo ulit yung sa bandang taas para didikit naman yung, ano ba tawag yan? Stopper ba tawag yan? Yan, pero siyempre, applyan mo muna ng rugby rin yan. Taas baba. Mas na meron kayong pagkakapitin, kailangan dalawa, merong rugby. Taas baba, taas baba. And then, patuyuin nyo muna konti. Pag medyo tuyo na, o sa kanyo, idikit. Yan, napakatibay niyan. Hindi basta-basta mababaklas once na medyo tuyot-tuyot siya, and then saka mo i-apply. O yun lang guys, ganun lang kadali magpalit ng cone ng speaker. Okay, kapag nailagay mo na yung edge nya, yung ano ba tawag yan, yung panggilid, okay na, yan, nalapat na siya. Saka mo siya tanggalin yung guide mo. Yan, pag tatanggalin mo yung guide, siyempre, pag di mo tinanggal yan, paano gagalaw yan? Ayan, tatanggalin mo lang. And then, may mga excess na pandikit yan. Kakatirin mo lang. Okay, yan, ganda ng pagkatirada natin, sabay linis. Ayan, tatalsikin natin yung dumi niya. And then, kapag malinis na, siyempre, balik na yung dust cap. Okay, ang ginagamit ko naman pandikit niya sa dust cap, sealant din. Pwede naman rugby. Kung may rugby kayo, rugby. Kung may sealant, sealant. Pero ako, dahil may stock ako ng sealant ang ginagamit ko. Mas maganda yung sealant, mas malinis sa tingnan. Okay, para hindi ako mag-apply dun sa ilalim, dun sa may dust cap pa lang, nag-a-apply na ako. Ayan, kapag okay na, idikit mo siya dyan. O, di ba ang linis? Ayan, kapag dumikit na siya, saka mo ulit applyan sa taas ng sealant ulit. Ayan, malinis and then matibay yan. Kasi taas baba yung merong pandikit. O yan, dahil nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano mag-repair ng speaker o magpapalit ng cone. Ayan, subscribe na kayo siyempre. 100k subscriber yung target natin. Okay, ayan lang, ganun kadali lang, para wala lang nangyari. Hindi, gumanda siya tingnan, angas.